para sa mga magulang na Katoliko. Ang pagbibinyag at paggabay ng kanilang mga anak sa pananampalatayang Katoliko ay hindi sa pilitan ito, kundi isang pahayag ng kanilang responsibilidad na ibigay sa mga anak nito kahit pa sa mga sanggol. Dahil ito'y pinakamabuti, hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa ng mga anak. Dahil ang binyag ng simbahang Katoliko ay pinaniniwalaang hindi lamang ito simbolo, kundi biyaya ito. Isang biyayang hindi kayang hingin ng isang sanggol sa sarili niya. Ngunit, maaring ipagkaloob ito ng mga magulang bilang unang hakbang sa buhay espiritual. So, ang pagiging Katoliko noong bata pa ay hindi ito nangangahulugan na wala na siyang kalayaan sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, bawat tao ay may kakayahang magpasya kung mananatili ba sila sa simbahang Katoliko o aalis at lilipat sa relihiyon na kanyang pinili, lalo na sa Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, ang kalayaan ay hindi inaalis. Ito ay ipinagpaliban hanggang sa umaabot. Umabot yung sapat na gulang sa pag-unawa. Pero dapat sa bata pa lang, tinuturuan talaga ng mga magulang kaugnay sa pananampalatayang Katoliko. So sa madaling salita mga kapatid, ang pagbigay ng pananampalataya sa mga bata ay tulad sa pagbigay ng edukasyon, moralidad at disiplina. Isang pundasyon ito na maaring pagtibayin o tanggihan pagdating sa hustong gulang, di ba? Hindi ito kawalan ng kalayaan, kundi bahagi ito ng responsibilidad ng kanilang mga magulang. May pananagutan ang mga magulang para turuan at hubugin ang mga anak sa katisismong Katoliko. Dahil ang bawat pamilya ay tinatawag itong domestic church. So, kapag ang pundasyon ng pananampalataya ay hindi maitatag, lalo na sa tahanan mga kapatid, may malaking posibilidad na sa huli ay matangay ang mga anak sa ibang aral o sa siktang anti-Katoliko at maaaring magbigay ng sagot, ngunit hindi ayon sa turo ng simbahang Katoliko. Mga mahal na kapatid, ang pananampalataya, tandaan natin, hindi lamang ito minamana, kundi ito ay inuunawa. Kaya fides quaerens intellectum, faith seeking understanding. Inuunawa ang ating pananampalataya. Pinagtibay at mas mahalaga, isinabuhay, di ba? Kung ikay nagkasakit, di ba, naniniwala ka na ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpagaling sa iyong sakit. Pero bakit lalapit ka sa isang doktor na ang doktor ay tao rin at siya ay magkasakit? Kung ang doktor ay magkasakit, hindi yan ibig sabihin na hindi na siya at nawala na siya ng karapatan na magpagaling ng sakit, di ba? Dahil siya ay person in authority. Sa mga magulang, dapat talaga sa loob lamang ng tahanan, ihanda na ang mga anak. Hubugin na ang mga anak. Turuan sa pananampalatayang Katoliko at katisismo. Sa pananampalatayang Katoliko, hindi lamang personal ang kasalanan. Oo, personal itong ginawa. Pero may panlipunan at espiritual ito na epekto. Lalo na dahil tayong mga Katoliko ay naging bahagi sa simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng binyag. Galatia 3:27, sa binyag nagiging isa tayo sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang iglesia. At tandaan ninyo, itinuturo ni San Pablo na ang simbahan ay katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Colosas 1:15, di ba? So, anong sabi niya sa unang Korinto, Kapitulo
12, versikulo 27, simulan na sa 15, 27. Sabi ni San Pablo, kung nasaktan daw ang isang bahagi ng katawan, nasaktan ang buong bahagi ng katawan. Di po ba? Ibig sabihin, kapag ang isang binyagang Katoliko, mga kapatid, ay nagkasala, hindi lamang hindi lamang siya ang apektado. Apektado ang buong katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang iglesia. So, bakit kailangan tayong mangungumpisal? Nasira ang ugnayan sa Diyos at sa tao. Sa pamamagitan ng kasalanan, yun ang pagtalikod natin sa Diyos. Kaya nawala tayo at hindi tayo makita. Isaiah 59:2, mga kapatid. So dahil bahagi tayo sa simbahan, sa pamamagitan ng binyag, bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo, kailangan natin ang pagkakasundo. Reconciliation. Hindi lang sa Diyos, kundi pati sa iglesia. Kaya, hindi sapat na sabihin, humans are humans. Tama naman na, tayo'y human talaga. Ngunit, bilang mga nabinyagan sa tunay na iglesia, tatag ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang simbahang Katoliko. Tayo'y naging bahagi ng isang espiritual na katawan. Ayon sa ANC kasi, ang pananampalataya ng ANC, alam nyo, di na kailangan ang kumpisal dahil sa binyag lang umano, tinanggal na ang kasalanan. At ang gagamitin nila na talata ay ang Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38, sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, mga kapatid, sinasabi nila, hindi na kailangan magkumpisal. Sapat na ang binyag. Pero tandaan natin, totoo na sa pamamagitan ng binyag ito'y nagtanggal ng kasalanan sa pananampalatayang Katoliko. Kung ikay malaki ng tumanggap ng binyag, hindi lamang original sin, kundi actual sin. Inaalis sa pamamagitan ng binyag. However, due to concupiscence, ano yung concupiscence? Our attraction to commit sin, magkasala pa rin tayo pagkatapos ng binyag, di ba? Alang naman, pagkatapos ng binyag, binyagan uli. Wala namang mabasa na sinabing pag ang isang tao'y pagkatapos mabinyagan, siya ay magkasala, binyagan uli. At hindi naman pwedeng sabihin tulad ng mga born-again, basta nabinyagan sila, ligtas na sila, pinatawad ang kasalanan, hindi na sila magkasala. Di yan pwede. Bakit? Sabi ni San Juan, unang Juan 1:8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. O, yun, sa mga born again ito, mga kapatid, na wala ng mga kasalanan. Dinadaya daw ang sarili. O. So, dahil dinadaya ang sarili, now, matapos ang binyag, tayo'y magkasala, saan tayo patungo? Sa lumang tipan pa lamang. Hindi ito inalis sa bagong tipan, mga kapatid. Ecclesiastes 5:6, ang mabasa natin, huwag bayaan na ang inyong bibig na papagkasalanin ang inyong laman. O sabihin mo sa sogo. Sa ibang version, sabihin mo sa pari ng Diyos. At patawarin ka. Pero dito sa version ng dating Biblia na ginagamit, sabihin mo sa sugo na isang kamalian. Bakit magagalit ang Diyos sa inyong tinig? At wawasakin ang gawa ng inyong mga kamay. So napansin ninyo, mula pa lamang sa lumang tipan, sabihin mo sa sugo. Sa ibang version, mga kapatid, sabihin mo sa pari ng Diyos. Yun ang mabasa diyan. Napakalinaw diyan, mga mahal na kapatid. Kaya,
Sa bagong tipan, yun mismo ang utos ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 20:23, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Isang authority ito. Authority ito na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga alagad. At tandaan ninyo mga mahal na kapatid, ang Katoliko lang ang nakatanggap nito. Wala ito sa ibang mga siktang tatag lamang ng tao. Kung ang pari daw ay tao, bakit sasabihin niya ang kasalanan sa pari? O, yun ang mabasa natin sa Ecclesiastes 5:6. Huwag pabayaan ang inyong bibig na papagkasalanin ang inyong laman. O sabihin mo sa sugo. Sa ibang version, sabihin mo sa pari ng Diyos. Sa sugo. O ba't kailangan pang sabihin sa sugo? Ha? Ba't di na lang direkta talagang ipahayag doon sa Diyos? Kaya, tinatalakay natin na ang pagiging Katoliko ay sa ating binyag, nagiging bahagi tayo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga Katolikong nagsubaybay ngayon, kung ang Santo Papa mangungumpisal sa pare, kayo pa kaya? Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, isipin ninyo mabuti. Ilang taon na kaya na wala kayong kumpisal? Kailan ang huling pangungumpisal ninyo? Dahil sa totoo lang, ito ang mapait na realidad. Maraming mga naging aktibo sa simbahan na matagal nang walang kumpisal. Dahil sa unawang ito, meron akong kinumbinsi nga na isang Knights of the Altar noon na kailangan sila mangungumpisal sa may bigat na kasalanan. Ang sagot niya, ba't kailangan kami mangungumpisal sa pare? Ba't di na lang kami diretso sa Diyos? Ang pare, tao, magkasala. Kaya, diretso na lang kami sa Diyos. Pero hindi nila napansin na kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 59, versikulo 2, tayo'y nawala at hindi nakita sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Diba? Ngayon, sinagot ko yung isang Knights of the Altar dati. Bakit daw kailangan pa mangumpisal sa pare na ang pare ay makagawa din ng kasalanan? Totoo naman. Kaya yun ang dahilan na kahit Santo Papa pa ay mangungumpisal sa pare. Napakalinaw mga kapatid na ang Santo Papa mismo mangungumpisal saan? Sa pare. During the time of Pope Francis, nakita ninyo, nangungumpisal siya. Lahat na Santo Papa nangungumpisal sa pare. So kung ang Santo Papa ay nangungumpisal sa pare, sino tayo na hindi mangungumpisal? Ba't kailangan nating mangungumpisal? Dahil yun talaga ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Juan 20:23, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga, subalit ang hindi ninyo papatawarin ay hindi nga pinatawad. Ako, kaya mga mahal na kapatid, balikan natin yung sagot ko sa isang dating Knights of the Altar, bakit kailangan daw mangumpisal? Sabi ko sa kanya, di ba may pabalik-balik kayo sa doktor? Di ba naniniwala kayo Diyos lamang ang magpagaling sa sakit ng ating katawan? Ba't kailangan kayong lalapit sa doktor na ang doktor tao din at magkasakit din? Kung ang doktor ay magkasakit, hindi ibig sabihin na hindi siya makapagpagaling sa sakit. Dahil siya ang person in authority. Ganon din ang pare. Kaya nga, utos ng ating Panginoong Hesukristo yan, napakalinaw.
Juan Kapitulo 20, versikulo 23. Hindi sapat na ipadala niyo lang sa paaralan ang mga bata. Bawat pamilya, tinatawag tayong domestic church. Magpakasimbahan tayo sa loob ng tahanan. Prayer together with the family. Bigyan ng pagkakataong magkatekismo kasama ang mga anak. No? So, ulitin natin, ang pananampalataya, hindi lang ito minamana, kundi kailangang maunawaan din natin ang ating pananampalataya. Fides quaerens intellectum. Ang problema kung sa pagiging Katolik mo ay Katolik lamang sa pangalan. Yung tinatawag na lukewarm Catholic. Marami naman talaga na nabinyagan at sa pagiging Katolik, hindi umanib sa ilang mga organisasyon sa simbahan. Basta lang, pwedeng magsamba, pwedeng hindi, at hindi pinalalim yung pananampalataya. Hindi inuunawa yung pananampalataya. Lalo na kung hindi pinag-aralan ang history ng simbahan. Ibig sabihin, kung naging Katoliko ka sa pangalan at hindi pinag-aralan ang kasaysayan, hindi pinag-aralan ang pananampalataya, ang resulta niyan ay para tayong lubo, sa Cebuano pa balon, na ang laman ay hangin. So kung hangin lamang ang laman, mga kapatid, asan man ang malakas na ihip, doon ka madaling matangay. Yun ang napaka-delikado sa mga lukewarm Catholics. Sa pananampalatayang Katoliko, mortal na kasalanan ang hindi pagsamba sa araw na linggo at sa mga holiday of obligation. Obligasyon natin sa ating pagmamahal sa Diyos na kailangan talaga tayong magsimba tuwing linggo at sa mga holidays of obligation. Mga kapatid, na mortal sin pala ang di pagsimba ng linggo. Bakit mortal sin? Yung hindi pagsunod sa 10 utos, mortal sin yan. At ang pagpangilin sa araw ng linggo ay bahagi yan sa 10 utos. Mga kapatid, dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin ng 7 araw. Sa 7 araw, humihingi siya ng 1 araw. Sa 1 araw, 1 oras lang. Di pwedeng pati yung 1 araw na hinihingi ng Diyos ay ibaliwala mo. Kaya, yung nagsabi, pwede kang magsimba, pwede kang hindi, yon ay palatandaan sa pagiging lukewarm na Catholic.